po si Brother Clive Kalimutan ng Confraternity of the New Apologetics. Isa pong kupunan sa ilalim ng Episcopal Commission on the Biblical Apostolate. At sa saring ito po ay tunghayan natin ang isang masasabi nating basher na kung saan ay sinabi niya na sa Mark chapter 7, 18 to 19 ay hindi po naging kasali sa usapin ang tinatawag nating baboy. Ito po ang sabi ng Mark 7, 18-19. And he said unto them, Are ye without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him, because it entereth not into his heart, but into belly, and goeth out into the draughts, purging all meats. Yan po ang sabi ng Mark chapter 7, 18-19. Na kung ano man ang papasok sa inyo sa katawan ng isang tao, ay didiretso yan sa kanyang tiyan, at hindi yan magpaparumi o magbigay ng kasalanan sa tao. Ngayon po ang sabi ng ating kapatid, sabi po niya, ang konteksto po daw ng Mark chapter 7, 18-19 ay tungkol po daw sa paghugas ng kamay. Kung saan ang mga apostoles ay hindi naghugas ng kamay, kaya sinabi ng mga kaaway ni Jesus na sila'y marurumi at syempre sila'y nagkasala. Ito po ang sabi ng Mark chapter 7 verse 2. And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashed hands, they found fault. Yan ang sabi po. Kaya ang conclusion po ng ating kapatid, na ang ibig sabihin ng ating Panginoon ay pwedeng kumain, lahat ng pagkain pwedeng kainin sa Hudyo kapag hindi ka naghugas ng kamay. Yan ang sabi niya. Dahil yan ang konteksto, hindi sila naghugas ng kamay, sabi marumi sila, kaya sinabi ng Panginoon, kung kumain ka, pag hindi ka naghugas ng kamay, okay lang. At sabi pa dito mga kapatid, bakit daw marumi po ang baboy? Leviticus 11 verse 7. Dahil daw hindi nginunguya ng baboy ang kanyang kinakain. Para bang medyo hindi scientific at parang walang basihan. Kasi ano bang kaibahan ng pagkain kung nguyain o hindi nguyain? Ibig sabihin pag nginuya ang pagkain ay magiging malinis, pero pag hindi mo nguyain ay manatili itong marumi. Sa totoo mga kapatid, tiningnan po natin ang komento ng mga scholars at binalikan po ang termino ng Septuagint version or ang Greek version po ng Leviticus chapter 11 tungkol po sa impurity ng baboy at sa iba pang mga hayop. Ang sabi po ng term sa Greek ay akathartos. Ang ibig sabihin po ng akathartos ay unclean. At yun din po daw ang termino na ginagamit sa mga verses like Mark chapter 7 verse 25 at iba pang mga verses tungkol po sa unclean na mga pagkain. At ito pong salitang akathartos po, ang sabi po dito mga kapatid ay nagiging marumi po sila ceremonially at siyempre morally according to the Jewish concept. Ibig pong sabihin, in itself, ang karni po ng baboy ay talagang hindi naman siya marumi. But ceremonially, sa mga Hudyo po, ay nagiging pong marumi sila. Kung ano man ang kanilang mga rason, ay marami po ang dahilan, marami po ang kadahilanan bakit naging ceremonially unclean po yung baboy. Kaya hindi naman in itself na nguyain or hindi nguyain, pag nginuya, malinis, pag hindi nginuya ay magiging marumi. Hindi yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Balikan po natin ang Mark chapter 7, 18-19. Anong sabi ng Panginoon? Are you so dull? He asked. Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? Ang sabi ng Panginoon dito, don't you see that nothing? Ang nothing po isang universal term, isang negative in form, universal term. Ibig sabihin na walang anuman na papasok sa iyong katawan na makapagparumi po sa inyo or making you unclean. Wala na. Ang context po, yan totoo.
Ang context, hindi nahugas ang mga apostoles, kaya sinabi pong sila ay marumi. Pero ang sagot ng ating Panginoon is beyond the context. Ginamit ng Panginoon ang okasyon na yon para ipaalam sa lahat na wala nang dapat isiping maruming pagkain. Dahil hindi yan makapagparumi ng isang tao. Papasok yan sa katawan ng tao at saka lalabas lang din. Isa pa, sabi ng Panginoon, dito mga kapatid, makikita natin, Mark 7 verse 19, sabi niya, for it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body. In saying this, sabi ng Panginoon, in saying this, Jesus declared, your foods are clean. Yan po ang deklarasyon ng ating Panginoon. Isang universal term. Dito naman isang positive, na lahat ng mga pagkain ay malinis. Hindi lang sinabi ng Panginoon na pag hindi kayo naghugas ng kamay, okay lang kumain. Hindi yan sabi niya. Ang sabi niya, lahat ng pagkain ay malinis na. Pati yung paghugas ng kamay, hindi ka maghugas ng kamay o sa maghugas ka ng kamay, that is part of the ceremonial cleanliness and uncleanliness of the Jews, hindi mo na dapat isipin yun. Ang baboy, ceremonially, unclean para sa kanila, hindi na iisipin yun dahil lahat ng pagkain ay malinis na. Ang sabi pa ng ating kapatid, ang ginamit daw ng Panginoon na term ay bruma or brumata. Ibig sabihin, malinis na pagkain ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Siyempre naman, ang gamitin ng Panginoon ay ang salitang brumata according sa author ng Mark. Ginamit ang salitang brumata, meaning ibig sabihin, lahat ng pagkain ay malinis na. Hindi na niya ginamit yung salitang unclean kasi universal ang term ng Panginoon. Ang gusto niya, lahat ay malinis na. Wala nang distinction. Kaya ginamit niya ang salitang brumata. Hindi yan sumusuporta sa pag-iisip na ang baboy ay hindi kasali. Ang term ng Panginoon ay universal, ibig sabihin pangkalahatan, brumata, malinis na po. Kaya sa Mark chapter 7, 18-19, kasali po ang baboy at iba pang mga hayop na inisip ng mga Hudyo na marumi. Malinis na po at pwede na po nating kainin. Maraming salamat po.